Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng dedication ng Lateran Basilica o pagtatalaga ng Lateran Basilica. At dito ay pinapaalala sa atin, mahalin natin ang ating simbahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapate, at ang mga namamali ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamali at pinagtataob ang kalamang hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapate, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalam sa puso ko." Dahil dito tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang may bibigay mo upang patunayan may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang katanungan maaari na karamihan, bakit ang daming mga katedral sa buong mundo? Malalaki, mga bago. Bakit walang kapistahan sa pagtatalaga ng mga katedral, basilika o simbahan mga ito? Bakit ito lamang Lateran Basilica ang mayroong kapistahan? Mayroon, minamahal kong mga kapatid, 4 na basilika, major basilika sa Rome. Ito nga ay St. John's Lateran, St. Peter, St. Paul, and St. Mary Majore. Ang St. John Lateran, kung irarank natin, siya ang the oldest at first rank sa lahat o 4 na mga katedral na ito, major katedral o basilika sa Rome. Sapagkat ang St. John's Lateran, ang siyang pinakakatedral ng Diocese ng Rome. Kaya sinasabi nga na ito ang mother of all the churches in the world. Ito rin ang siyang official seat ng Santo Papa sapagkat siya ang bishop ng Rome. Ito rin ang residency ng Santo Papa pasimula kay St. Peter. For 1,000 years ay dito nanirahan ang mga Santo Papa hanggang noong 1870 ay inilipat nila sa Vatican. Doon lamang ang pagiging opisyal na residency ay nawala sa St. John's Lateran. Kaya nga kahalagahan ito, minamahal ko mga kapatid. Kung ito ang pinaka-oldest, ang ibig sabihin,
pasimula kay St. Peter, ay dito sila nagmisa sa St. John's Lateran Basilica na ito. At ito ang pinaka-importansya ng simbahan. At dahil dito, ginawan siya ng kapistahan sapagkat dito nagsimula ang lahat ng mga simbahan. Minamahal ko mga kapatid, kung titingnan natin, mahal ng ating Panginoon ang simbahan. Katunayan sinasabi niya na siya ay mamamatay. Nag-aapoy yung kanyang puso upang ipakita ang pagmamahal sa loob ng simbahan. Kaya sa banal na ebanghelyo ngayon ay napakaganda sapagkat makikita natin dito kung paano pinagmalasakitan, minahal ng ating Panginoong Hesus ang simbahan. Dito sa banal na ebanghelyo ngayon ay nakita natin nagalit ang ating Panginoon. Nagalit ang ating Panginoon para ipagtanggol ang simbahan. Nagalit siya doon sa mga maling gawain, maling paniniwala, maling kilos ng mga tao sa loob ng simbahan noong kapanahunan yon. Unang-unang ikinagalit ng ating Panginoon sa banal na ebanghelyo ngayon. Sinasabi dito, ayaw niyang gamitin sa negosyo ang simbahan o ang reliyon. Para bigyan ko kayo ng background, noong kapanahunan yon, ang pinakamalaking selebrasyon sa Jerusalem ay yung Passover. At mayroong mga batas ang mga Hudyo na yung mga naninirahan sa loob ng 50 miles sa Jerusalem ay dapat umattend taon-taon ng kapistahan ng Passover. Subalit yung mga Hudyo na hindi naninirahan sa Jerusalem o kaya outside ng 50 miles o kaya sila naninirahan sa ibang bansa, ang batas para sa kanila, at least minsan lamang sa kanilang panahon ng buhay ay sila'y maka-attend ng Passover celebration sa Jerusalem. At dito nga natin makikita ang ginagawa sa simbahan. Yung mga nanggaling sa ibang bansa, iba't iba yung mga currency, yung pera na dala nila sa Jerusalem. Ay pagpasok mo sa templo, dapat ikaw ay magbayad ng temple tax, yung contribution sa simbahan. Subalit doon sa contribution na yun, yung temple tax na yan, ay hindi sila tumatanggap ng ibang klaseng pera maliban doon sa ginagamit sa Jerusalem. At dito nga pumapasok yung negosyo na yan. Kung may dala kang ibang klase ng pera, ikaw ay magpapalit ng pera. At pinipilit ng mga leaders na dapat doon ka sa simbahan, sa loob ng simbahan, magpalit ng pera. Subalit, ang pamalit nila ay napakababa ang palitan. At ito nga sinasabi ng ating Panginoon, ito ay pang-aabuso doon sa mga taong nagpapalit ng pera sa simbahan. Ang ikalawang inaabuso nila, noong panahon yun, ang offering ay yung burnt offering, yung sinusunog na handog. At kalimitan ng sinusunog na handog na yan ay mga hayop, kalapate. Yung mga tao na bumili sa labas ng simbahan at dadali nila sa templo o sa simbahan para sunugin at bilang pag-aalay nila. Bago ka pumasok ng simbahan, ay mayroon na nung checkpoint. Ito sa atin ay Department of Health. At kung yan, hayop na yan ay binili mo sa labas, hindi pa nila nakikita, hindi pa nila na-inspection, sasabihin na agad nila, mayroong problema ang hayop na yan at hindi karapat dapat sunuging handog. Sapagkat ang susunuging handog ay dapat perpekto ang kanilang katawan o yung mga hayop, walang problema, walang bali, walang sakit. Dapat ay gayon ang susunuging handog. Kaya nga't yung mga tao na may dala ng mga hayop galing labas,
ay hindi nila pinapapasok. Dapat ikaw ay bumalik doon sa loob ng simbahan. At doon nga, napakamahal ang bilihan ng mga hayop na susunugin doon. At ito may kinagalit ng ating Panginoon. Sapagkat inaabuso na nila yung mga taong nais sumamba, mag-alay sa Panginoon sa loob ng templo. Sa ating kapanahunan ngayon, kung minsan ay may nakikita pa rin tayo na halos katulad na ito. Minsan ay may naggaling na pare overseas at pagdating dito, ang daming bracelet na dala-dala. Ipinagbibili ng kanyang mga kasamahan at ipinagbibili sa napakataas na halaga. Ang dahilan nila, ito'y binasbasan ng pare at ito'y maaaring magpagaling sapagkat nakakapagpagaling ang isang pare na nag-bless niyan. Minamahal ko mga kapatid, ito yung mga abuso na ayaw ng ating Panginoon. Ang susunod na ayaw ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo ngayon ay yung sinasabi niya, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Bakit palengke? Sapagkat naroon lahat ang bilihan, naroon lahat ang negosyo, at napakaingay ng simbahan. Samantalang dito sa simbahan ito, ay sinasabi nga natin, ito ang bahay ng Diyos. At kung ito ang bahay ng Diyos, dapat igalang, dapat ay tahimik, dapat ay nananalangin ang mga tao na nasa loob ng simbahan. Subalit anong ginawa nila? Dahil ginawa nilang palengke nga loob ng simbahan, ay napakaingay na at wala nang makapagdasal. Kundi ang makikita mo na lamang ay panay kaguluhan. Dito nga yung sinasabi natin, inaalis natin yung kabanalan sa loob ng simbahan. Sa panahon natin, minamahal ko mga kapatid, ay nangyayari pa rin ito. Kahit nga dito sa ating simbahan, nakalagay na sa lahat ng eskrinayan, this is the house of God. Silence. Pero sa kabila ng lahat ng yan, ay naroon pa rin pagdating ng mga tao, naririyan niya, kumustahan na, nagchichismisa na kung minsan, nagkukumustahan na. Yun ay simula pa lamang. Kung minsan ay may mga tao sa loob ng simbahan, na talagang yung reverence ay wala sa kanila. Sapagkat pag nakita nila yung mga tao na ayaw nila doon, makikita mo agad sa kanilang mukha yung galit, yung pagkainis. At dahil dito, nawawala yung kanilang focus na sumamba sa ating Panginoon. At ang kanilang tinitingnan, ang kanilang pakiramdam ay against dun sa tao na kanilang kalaban. Kung minsan ay sinasabi na nga, magbatian kayo, katulad ng pagbati sa inyo ng ating Panginoon. Subalit kung minsan, kung katabi nila yung mga taong ayaw nila, hindi man lang sila humaharap. Tumatalikod sila. Ini-istab nila. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon na dapat ay huwag nating gawin sapagkat ang loob ng simbahan ay dapat naroon ang tunay na kabanalan, ang Espiritu ng ating Panginoon na tumatanggap sa lahat. Ikaw man ay kaaway. Ikaw man ay dapat magmahal sa lahat ng kapwa mo. At bilang panghuli, ang ayaw ng ating Panginoon ay yung worship without reverence. Na tayo ay nagdarasal, subalit ito'y pakitang tao lamang. Tayo nagdarasal kung nagdarasal yung iba. Sasagot tayo kung sasagot yung iba. Luluhod tayo kung luluhod yung iba. Subalit yung tunay na diwa ng panalangin, pagsagot at pagluhod ay wala sa ating puso, wala sa ating pagkatao. Ang nais ng ating Panginoon ng tunay na pagmamahal ay sinasabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong mong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong puso. Ito ang tunay na pagmamahal at hindi pakitang tao lamang. Minamahal ko mga kapatid,
Tayong lahat ay nagmamahal sa ating Panginoon. Tayong lahat ay nagmamahal sa ating simbahan. Sana yung mga pagkakamali ng mga taong yun sa kapanahunan ng ating Panginoon ay huwag nating tularan, sapagkat ito ay ayaw ng ating Panginoon, sapagkat ito ang nag-aalis sa atin sa tunay na pagsamba, sa tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Tayong lahat ay naririto. Tayong lahat ay sumasamba sa Kanya, sapagkat ito ang tanda ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Sana mahalin natin ang ating simbahan. Para dito sa Sydney, pagkatapos ng blessing, ay mayroon pa rin akong announcement. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pinamahal ko mga kapatid, sa ating pagsimba, pumapasok tayo sa ating simbahan. Sana ang ating mga kilos, sana ang ating mga gawain, ang ating pananalita ay naaayon sa tunay na pagsamba sa ating Panginoon bilang tanda ng pagmamahal natin sa Kanya. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo ng payapa. Salamat sa Diyos.